Mga bossing, dito muna tayo, no? Unang-unang pampaiyak sa mga DDS, DDS, Duterte. Naku po, palabo ng palabo po, mas malabo pa sa tubig ng kanal na maiproklama itong mga ito. Ay, nakikita ko ho dito mga kababayan, hindi lang malabo. Mukhang imposible nang maiproklama yung Duterte Youth. Ano po? Palitan nyo na lang yung pangalan nyo susunod. Huwag na Duterte Youth. Duterte iyak na. Pakinggan nyo po mga bossing. Naku po. Hindi naman pala talaga gumamit ng tunay na apelido. Nickname, kumbaga parang para kayong mga artista. Meron pa kayong mga political name Pakinggan nyo, mga bossing, game! Sa ang Duterte Youth Party List na political name ang ginamit ng first nominee nilang si Drixie May Cardema para madaling maalala ng publiko. Pero obra naman ho yan, mga kababayan. Wala naman pong problema. Yung mga political name, yung mga artist name, lalo na kapag kayo mga yung mga tumatakbo. Kagaya na lang po nung ibang mga ibang mga artists dyan. Ginagamit nila yung talagang nakaugalian na, no? Na alam ng publiko, no? Yung mga ganun po. Tapos, doon sa mismong balota, dahil nga po, ang nilagdaan nila, syempre kailangan yung totoong pangalan nila ang ilalagay nila dyan. Hindi yung screen name. Pag screen name, naku po, mababaliwala po talaga yan. Sabi ni Jess Monet, artistahin ba? Dehins naman daw. Hindi naman daw. Eto, game mo. Pakinggan nyo. Ng COMELEC, dapat pa rin ideklara ang tunay na pangalan ng isang kandidato sa Certificate of Candidacy, Nomination at Acceptance of Nomination. Cardema pa din ang ginamit hipag lang naman pala. Hindi naman ito yung mismong asawa. Baka gusto din. Baka gusto din. No? Na maging Cardema din. Cardema, ayoko magsalita doon. Pinipigilan ko yung sarili ko. Tuloy. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. May paliwanag ang Duterte Youth Party List kaugnay sa paggamit ng ibang apelyido ng kanilang first nominee. Ayan. Yun po kasi yung isa sa violation na nakikita ho sa kanila. Paggamit ng maling apelyido. Pangalawa po, lagpas doon sa sa edad itong si Cardema. Takwarents na, no? Sa mga youth daw po dapat ang representatives ng mga youth, mga bossing ay at nerd lang o 30 ang pinakamataas. Sabi ni Jess Monet, falsification of document 'yon, di ba? Parang nandun nga din nakikita ko 'yun No, pero pakinggan lang ho natin. Si Cardema takwarents na mga kababayan, siya pa din yung representante ng mga youth, hanggang 30 lang daw po yun. Tapos ito nga ang apelido. Si Representative Drixie May Suarez Cardema. Ito ay ang tunay na apelido yung Suarez. Ginawa, Drixie May Suarez Cardema. Maling-mali naman ho yun. Yung kapatid niya, Cardema, dahil yun po yung asawa ni Ronald. Di po ba? Baka gusto din niya maging asawa ni Ronald. Tapos magpalabas ng show cause order ang COMELEC upang hinga ng paliwanag si Suarez Cardema. Matatandaang may ilang kumo-question sa social media kung bakit Cardema ang kanyang apelido sa kanyang Certificate of Candidacy, Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance. Yun. Kapag ka-COC na ho, mga kababayan, yung tunay na pangalan mo na dapat ang talagang ilalagay dyan. Hindi na pwede yung mga pa-nickname. Hindi na pwede yung yung Willie Revillame or something. Kung ano man yung tunay na apelido ni Kuya Will at tunay na pangalan ni Kuya Will, yun na po ang nakalagay sa COC. Certificate of Candidacy, Certificate of Acceptance. Lahat yan dapat tama na po. Sila hindi Yun din po ang inilagay nila. Ano yun? Paano yun? Diba?
of nomination. Gayong hipag siya at hindi asawa ni Ronald Cardema, chairman ng Duterte Youth. Pero sa pahayag ng Duterte Youth, ang ginagamit ng kanilang kinatawan ay ang anilay political name nito. Anila hinihiling sa Senado at Kamara ng ilang mambabatas na gamitin ang kanilang political name. Sabi ko nga ho sa inyo, ubra yun, pwede yun. Pero kapag kayong mga, lalo na yung mga importanteng dokumento na po, kailangan tunay na mga pangalan nyo na hindi na pwede yung mga kung ano-anong mga political name at kung ano-anong mga artista name ninyo. Dapat tunay na po. Hindi ko lang maintindihan sa kanila. Bakit hindi pa nila rektahin? Total naman ho, bakit kailangan pa nilang gamitin yung Cardema doon sa dulo? Total naman po, iboboto at iboboto pa din naman yan, no? Nung mga DDS dahil nakita nila na yung umpisa o yung pangalan nung party list na yun, Duterte. Hindi po ba? Bakit kailangan pang baguhin? Pwede naman ilagay na lang, Drixie May o Suarez. Okay na yun. Yung iba nga ho na mga kapwa natin Pilipino, mga boss hindi na tumitingin kung sino yung nasa loob nung party list Yung pala ang naiboto nila mga NPA pala. At kung ano-ano pang mga pinagkakaabalahang mga party list lang ho. Sila, yan, alam mo na, Duterte Youth, di ba? Bakit bago? Bakit mababaguhin yung apelido? Para sa name recall o para maalala ng publiko. Ikinatwiran pa ng Duterte Youth na gumagamit din umano ng ibang pangalan o kaya'y apelido ang ibang mambabatas. Pwedeng gumagamit sila ng mga ibang pangalan o apelido. Pero pagdating po doon sa mga pirmahan ng mga importanteng dokumento, yung tunay na pangalan na po ang ginagamit nila. Kumbaga, screen name lang, pangharap ng telebisyon o pangharap ng publiko lang yung pangalan na yun para mas mabilis maalala. Pero pag pirma po ng Certificate of Candidacy, dapat po kung ano ang pangalan mo sa birth certificate mo, yun ang mismong ilalagay dyan. Hina nyo naman. Nabutasan tuloy kayo. Mukhang malabo pa tuloy yung mga proklama to, mga bossing. Sayang ha, number 2 sila. Sa 10 po, sa top 10, mga kababayan, sila lang po ang nakapasok na nandoon sa side ng mga Duterte. Kung hindi ako nagkakamali, pati yung kay Greco Bellica, laglag Hindi din yata nanalo yun. Ano ba yung pangalan? GB o BG o kung ano man? Yung party list ni Greco Bellica. Laglag din yun kung hindi ako nagkakamali. Kung national concern daw ang issue, dapat ay magpadala ng show cause order ang COMELEC, hindi lang sa kanila kundi sa lahat ng mambabatas na gumagamit ng political name. Ang Duterte Youth ay nag-number 2 sa nakarang eleksyon at nakakuha. Sayang 3 upuan sana yan Biruin nyo po yung Akbayan. Sila Chel Jokno, 3 upuan. Ang nakuha nila, proklamado na. Yung Tingog Party List, pangatlo, proklamado na din. Tama ba ako yung BG Party List ni Bellica? Laglag din. Hindi din nanalo, di ba? Kung ano-ano na ginawang niya kung ano-ano na ginawa nilang, kumbaga, gimmick sa tao. Di ba, Shiro Kanzaki at Ruby Matibo at Vindicated? Kung ano-ano na po ang ginawa nilang gimmick sa tao, kesyo sumulat daw po kay Donald Trump, sumulat kay sino ba yun? Yung Russia? Kay Putin. Sumulat doon kay Netanyahu. Talo pa din. Hindi pa din nanalo. Ito na nga lang kaisa-isa nila. Wala pa. Mukhang hindi mapoproklama pa. Ng 3 seats sa Kongreso. Sagot ng COMELEC, bagamat gumagamit ng ibang pangalan o kaya ay nickname ang ilang politiko, dapat pa rin nilang ideklara ang tunay nilang pangalan sa Certificate of Candidacy, Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Napakahalaga po ng mga yun. Tapos ang linagay pa nila iba pa, mali pa. Yung mga political name, mga screen name, no?
Pang ano lang po yan, pang-public lang po yan, pang-publiko lang po. Pero hindi po pwedeng gamitin yung mga yan doon sa mga dokumentong mga importante po. Kung ano yung pangalan mo doon sa iyong birth certificate, yun dapat ang ilalagay mo sa mga COC mo. O, tapos na po tayo kasi nandito na po si Ma'am Aba. Hindi pa, umpisa pa lang. Una pa nga lang to eh. O,